Umpisa ang eksena sa isang hindi kilalang lugar. At tila may kausap ang isang tao sa telepono. Sinasabi nitong nagpadala na raw ito ng 4 na tao para asikasuhin ang problema. Dagdag pa nito na aayusin niya ito at tatawag na lang raw ulit pagkatapos na ang lahat. At pagkatapos nitong ibaba ang tawag, makikitang nagtatanong ito, sinasabing kung wala pa ring bang balita sa mga taong pinadala niya. At agad din naman sumagot ang kasama nito na wala pa nga raw itong balita. At dito ay makikita ang lalaki. Nadismaya sa pagligpit lamang ng isang estudyante ng ganoon katagal. Subalit sumagot ang kasama nito na kaya siguro naging matagal ito ay dahil kailangan pang pagplanuhan ito ng maayos. Subalit sumagot ang lalaki na magpadala pa ng mas marami dahil masyado na itong matagal. Dagdag pa nito, tapusin nila ito ng mas mabilis. Agad din namang sumunod ang mga kasama nito sa utos ng lalaki. Nagyayabang pa. Kahit di pa man daw niya alam ang nangyayari, ay naawa na agad ito sa estudyante. Sinasabing baka maging lumpo na ito habang buhay. Subalit agad itong pinutol ng lalaki. At agad na nga raw magpadala ng mas marami pang tao sa lokasyon ng mga ito. Samantalang makikita sa labas ng lugar ang pagbaba ng isang tao sa motor. At makikita na agad itong napansin ng mga bantay doon na nagtatanong kung sino ang dumating. Subalit, makikita na ito ay si Eugene na tahimik lamang. Agad itong tinanong ng isang bantay na bakit ito nagpa-park sa kanilang lugar. Subalit sa paghubad ng helmet ni Eugene, agad nitong hinanap ang nagngangalang Seong-hoon at dito makikita ang mga bantay na nagtataka sa sinasabi ni Eugene. Subalit ang isa ay tila naiinis sa pagtawag nito ng kaswal sa kanilang boss. Subalit agad itong sinapak ni Eugene na agad ikinagulat ng mga kasama nito. At makikitang agad ding sinipa ang isa pa rito. Samantalang ang isa naman ay nagtaas na ng 2 kamay at tila ayaw ng lumaban, subalit agad din itong binanatan ni Eugene. At dito ay makikita ang mga bantay na walang malay habang si Eugene ay diretso lamang pagpasok sa lugar. At dito sa loob ng kwarto ng kanilang boss, maririnig nila ang ingay ng mga tao sa labas. At dito makikita ang pagkagulat ng mga ito. At habang napapaisip ang kanilang boss, ang isa naman ay agad na tumayo para tingnan ito. At agad na ngang pumasok ang isa sa mga tao sa labas. Sinasabing may malaki silang problema. At habang nagugulat ang mga ito, sinabi pa ng isa sa bantay sa labas na napasok sila ng kalaban. Subalit agad ding tinanong ito na saan nagmula ang mga ito at gaano ito karami. Subalit sumagot lamang ito ng hindi niya alam at nagtataka ito na marahil invisible daw ang mga ito dahil isang tao lamang ang nakita niya kanina. Subalit agad na nagalit ang mga kausap nito, sinasabing bakit hindi nila mapatumba ang isang kalaban lamang. Subalit sumagot ang bantay na ang 3 kasama niya sa baba ay wala ng mga malay at ang 9 na iba pa sa loob ay napatumba na rin ng mabilis. At biglang napansin na nga ng mga ito ang ingay sa labas at biglang bumulagta sa kanilang harapan ang isa sa kanilang kasamahan sa labas na tila basag ang ilong nito. At habang gulat na gulat naman ang mga ito, ay dahan-dahan namang nagpakita na nga si Eugene. At tila makikita ang 2 lalaki sa gulat habang tinititigan ito ni Eugene. Subalit makikita naman ang boss na agad nakilala si Eugene na ito nga daw ang kanilang target na estudyante. Dagdag pa nito na ano ang ginagawa ng taong ito sa lugar nila na dapat daw ay nasa ospital na ito ngayon. Subalit patuloy lamang si Eugene sa paglakad at habang nagugulat lamang ang isang kasama ng boss, agad ding siniko ito ni Eugene na agad bumagsak sa lupa. At habang makikita si Eugene na nakatitig lamang sa boss, tinatanong ito kung siya ba ang tinatawag na Seong-hoon. Subalit nainis sa galit ang mga kasama nito at agad sumugod kay Eugene. At agad na nga ding sinuntok ito ni Eugene ng mas mabilis. Subalit agad na ding sumugod ang isa pa. Pero makikitang nasangga ni Eugene ito at mabilis na gumanti ng suntok sa tagiliran at agad ding sinundan ng direktang suntok sa mukha. Samantalang makikita ang isa pa na nagawang makabangon pa muli at may hawak na ng patalim. Subalit agad din itong sinipa ni Eugene sa tiyan na naging sanhi ng pagtilapon nito malapit sa boss. At dito makikita ang pagkagulat ng boss kay Eugene. At sa pagtitig ni Eugene dito, tila ito ay nakaramdam ng kakaiba. Subalit agad itong tumayo ng mahinahon, tinatanong nito ang pagtitig ni Eugene sa kanya, na tila hindi ito pangkaraniwang estudyante lamang. Subalit agad nang tinanong ito ni Eugene na bakit nga daw siya inaatake ng mga ito. Subalit hindi lang ito pinansin ng boss at agad umatake, ngunit agad ding naiwasan ito ni Eugene. Subalit agad ding sumuntok muli ito, ngunit makikita na nasangga lamang ulit ito ni Eugene, at agad gumanti ng suntok sa mukha. At dito makikita ang pag-atras nito at napapaisip habang nakatitig kay Eugene. Subalit agad itong tumakbo para kunin ang kanyang katana. Sinasabi pa nitong magseseryoso na ito at gagawin nitong lumpo si Eugene sa kanyang sariling mga kamay. Subalit makikita si Eugene na mahinahon lamang habang kinukuha nito ang patalim sa lupa. Agad nang umiti ang boss at habang handa na itong umatake, sinasabi nitong magagawa ba talaga ni Eugene ang lumaban sa kanya gamit ang maliit na patalim na iyon. Agad na ngang makikita si Eugene na naghanda na. At mabilis na sinalubong nito ang atake ng boss gamit ang maliit na sandata nito.
At dito makikita na naharang ito ni Eugene ng walang kahirap-hirap. Natila natulala ang boss habang nakatitig kay Eugene. Umpisa ang eksena at makikita na pasugod na muli ang boss. At dito makikita ang patuloy na pagsangga ni Eugene sa lahat ng atake nito. At makikita naman ang boss na sobrang nagugulat. Napapatanong ito sa kanyang isipan kung paano nagagawa ni Eugene sanggay ng lahat ng kanyang atake gamit lamang ang maliit na kutsilyo. Samantalang agad naman nakakita ng pagkakataon si Eugene. At agad nitong hinawakan ng kamay ng kanyang kalaban at sinundan ito ng isang hiwa. At dito na nga ay sinunod-sunod na ni Eugene ang pag-atake hanggang sa makikitang nabitawan na nga nito ang katana. Subalit hindi pa tapos si Eugene at agad din itong sinipa na naging sanhi ng pagtalsik nito sa pader ng napakalakas. Samantalang habang hindi na makagalaw ang boss, tila nabigla ito sa paglapit ni Eugene at makikita na hawak na nga ang kamay nito habang tinatanong kung bakit sila nito inaatake. Subalit ngumiti lang ito, sinasabing wala siyang alam at minumura pa nito si Eugene. Subalit agad na ngang binali ni Eugene ang daliri nito at habang ramdam ang sakit, tinanong ulit ito ni Eugene, subalit patuloy lang itong tumatanggi. Agad na ngang binali ni Eugene ang isa pang daliri nito at makikita na sobrang ramdam nito ang sakit. Agad din namang hinawakan ni Eugene ang isa pang kamay nito. At dito ay makikita na ang sobrang takot nito at sumisigaw na magsasalita na siya. Sinabi nitong ang congressman ang nagutos sa kanya at habang nakatitig lamang si Eugene. Patuloy ito sa pagpapaliwanag, sinasabing hindi niya alam ang dahilan. Dagdag pa nito na gusto ng congressman na basagin ang bungo ni Eugene at magkaroon ito ng malalang injury sa utak. At dito makikita si Eugene na nabigla habang napapaisip. Samantalang lipat ang eksena sa ospital at makikita ang detektibo habang nakatingin sa kanyang anak. At dito ay biglang tumunog ang telepono nito at agad niya itong sinagot. At dito makikita na ito ay si Eugene. Sinasabi nitong ang pangalan ng gumawa ng insidente sa kanyang anak ay si Congressman Beijing Han. At makikita ang sobrang pagkagulat ng detektibo. Tinatanong nito at inulit ang pangalan ng congressman na ito nga ba talaga ang gumawa sa nangyari sa kanyang anak. At dito ay agad din naman kinumpirma ito ni Eugene. Subalit nagtanong ang detektibo na kung paano nga daw ito nalaman ni Eugene. Subalit agad din namang binago nito ang tanong. Sa testimonya ni Eugene noon, sinasabi nitong ang sumuko kamakailan na gumawa nito sa kanyang anak ay hindi ang taong nakita ni Eugene ng gabing iyon. At muling nilinaw nito na ang congressman nga ba talaga ang gumawa nito. Agad sumagot si Eugene at sinasabi nitong sa oras na iyon ay hindi pa niya kilala ang congressman, subalit nang makakalap siya ng impormasyon sa mga taong gustong magpatahimik sa kanya, nalaman niya na ito nga ang congressman at ito rin ang nagutos sa kanila. At nang malaman niya ang pangalan nito, dito niya rin nakumpirma na ito rin ang nakita niyang driver noon. Samantalang, naguguluhan naman ang detektibo at inulit muli ang sinasabi ni Eugene at pinagsunod-sunod ng maayos ang mga nangyayari, binabanggit nito na ang congressman talaga ang gumawa sa kanyang anak ng insidente at may ibang tao na umako nito. At dito ay sumagot si Eugene na marahil ay ganoon na nga at makikita ang panginginig ng kamay ng detektibo dito. Iniisip pa nito ng naiinis na dahil sa dadating na eleksyon ay tila plano nitong baliwalain ang nangyari sa kanyang anak para maituloy lamang ang pagtakbo nito sa eleksyon. Banggit pa nitong napakadumi ng congressman. Subalit agad na paisip ang detektibo sa nabanggit ni Eugene sa mga taong gustong magpatahimik sa kanya. At agad sumagot si Eugene na dahil siya ang witness, balak ng mga ito na patayin si Eugene sa pamamagitan ng pagbasag ng bungo nito at gawing lantang gulay. At dito ay makikita ang pagkagulat ng detektibo subalit agad din itong sumagot. Sinasabing magtago na lang muna si Eugene at wag muna itong lumabas at agad ding tinapos ang tawag. Subalit tila may balak pang tawagan ang detektibo at makikita sa ibang lugar na ito ay ang isa pang detektibo. Nagugulat ito sa sinasabi ng detektibo sa kabilang linya na ang congressman ang may sala sa nangyari sa kanyang anak. Subalit agad binanggit nito si Eugene. Pinapaalala nito ang batang in-interview nito. Sinasabing nag-utos ang congressman na patahimikin ito. Samantalang makikita naman ang isa pang detektibo sa kabilang linya. Nagugulat at napapaisip sa narinig nito, sa isip nito, na kung alam na nito ang nangyayari sa estudyante, malamang na nabigo ang mga plano ng mga umatake dito. Subalit agad din naman pinakalma nito ang detektibo ng ama ng biktima, dagdag pa nito. Nang interviewin nito si Eugene ay tila hindi pa rin ito sigurado. Sinasabing masyadong madilim sa lugar at walang tao na makakakilala sa mukha ng driver sa ganoong kapaligiran. Dagdag pa nito na ang loob ng sasakyan ay walang ilaw na kahit sino ay hindi makikita ang driver nito sa loob. Sinasabi pa nito na paano sila makakapagsampa ng kaso sa congressman kung mayroon ng taong lumantad para aminin na siya ang nakagawa sa insidente. Subalit sumagot ang ama ng biktima na kung wala sila magagawa ngayon, mag-file na lang daw muna ito ng witness protection. Dahil sinasabi daw ng estudyante na inatake ito habang papauwi. Subalit sumagot ang detektibo sa kabilang linya na kahit siya daw ay gustong gawin ang pag-file ng witness protection, subalit paano daw sila makakausad sa ganitong ebidensya lamang
Banggit pa nito na kung gaano kasigurado si Eugene na ang congressman ang nagutos sa mga umatake dito. Dagdag pa nito na hindi daw ba may ituring itong isang away kalye lamang? Subalit habang natahimik ang detektib, agad din namang nagpatuloy sa pagsasalita ang nasa kabilang linya. Sinsabing, kung ito talaga ang kahilingan nito, susubukan pa rin niyang mag-file ng witness protection para dito, at agad ding tinapos ang tawag. At dito makikita ang detektib na naiinis, subalit agad ding tumunog ang telepono nito, at ito na nga ay ang congressman. Galit na sinasabing, bakit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Samantalang lipat ang eksena sa isang lugar, at makikita si Chadusik na may kausap sa telepono. At ito ay ang detektib, at humihingi ito ng pabor na kailangan daw nilang bantayan si Eugene. Dagdag pa nito, naaabuti ng mahabang proseso bago magawa ang pag-file ng witness protection, kaya kailangan nila ng tulong dito. Sinasabi pa nitong papunta na ito sa bahay nila Eugene, dahil hindi niya daw ito pwedeng pabayaan ng ganoon na lamang. At dito ay makikitang natahimik lamang si Chadusik. At agad ding sinabi na hindi na yon kailangan. At dito makikita ang pagkabigla ng detektib sa sinabi ni Chadusik. Nagtataka pa ito na bakit ayaw nitong protektahan si Eugene, gayong kilala at kaibigan niya ito. Seryoso pa nitong sinabi na hindi nito masasabi ang buong detalye. Pero sa ngayon, ang buhay ni Eugene ay nasa panganib. Subalit ngumiti lamang si Chadusik, na iyon nga ang dahilan niya kung bakit niya iyon nasabi. Dahil kilalang kilala nga nito si Eugene. Samantalang lipat ang eksena sa isang lugar, at tila bagsak na ang mga bantay nito. At dito makikita ang congressman na tila gulat na gulat sa nangyayari. Ganoon din ang assistant nito. At dito makikita na nga si Eugene. At ito ang gumawa ng mga ito. At dito na natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.